Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hulahin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po kami upang sa loob ng isang oras ay makasama ninyo kami sa programang Manalig Ka. Ito po ay isang talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. At tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org, www.rngonline.org, at sa Facebook account ng ating programa, www.facebook.com/manaligka2006. At sa bandang Gimba po at sa mga ilang bayan yan, dyan sa lugar na yan ay napapanood po tayo sa cable. Kaya bumati muna tayo. Magandang umaga po sa mga nanonood. Ito po ang inyong lingkod, ang paring Ilocano, nananatiling Ilocano, si Father Bong Romano po. At nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. So meron po tayong kasama ngayon. Bagong-bago, Father. Bagong-bago. Oh. Fresh na fresh. So magpakilala ka, sister. Magandang umaga po. Ako po si Ate Mary Jane ng Mary Help of Christians Parish. Yan. So kaya isa po siyang youth. Kaya yung mga youth ay sana, at alam ko maraming youth na nakikinig mamaya, inspire natin sila. So ngayon, ipagpapatuloy po natin ito at bago tayo tuluyan na magnilay sa programang ito, tayo po muna ay mananalangin. Pangungunahan po tayo ni Brother Raniel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil kami po ay dinala mo sa panibagong linggo na ito upang makapagsalo-salong muli at aming pagnilayan ang iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga nagawa naming pagkakasala noong nakaraang linggo, sa mga hindi namin nagawa. Panginoon, patuloy niyo po sana kaming pagpalain at basbasan. Ilayo po kami sa lahat ng mga kalamidad. Bigyan po kami ng sapat na ulan upang ang mga magsasaka namin ay makapag-ani ng masagana sa hinaharap. Patnubayan niyo po lahat ng tagapakinig ng programang Manalig Ka, lalong-lalo na po yung kanilang mga nasa tahanan na nasa banig ng karamdaman. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At sana po, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan ngayong linggong ito. Lahat po ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, kasama na yung Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Madjen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu. At sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon. Nakasandalyas at may isang damit lang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy nyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis nyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinarangal nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit. Ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis.
Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So maraming salamat, Brother Reniel, sa pangunguna sa panalangin at ganun din sa iyo, Ate Emma Jen, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo. At yung Ebanghelyo na yan, na napakinggan natin, na pagninilayan natin mamaya, ay yung pagsusugo ng Panginoon sa 12. At sinugo nga niya na dala-dalawa. At diyan nagsimula yung misyon ng mga alagad. Siyempre, excited sila. Dahil sa pag-aaral nila sa Panginoon, di ba? Yung una muna, yung tinatawag na discipleship. Opo. Tapos, dumating yung punto na handa na sila, yung apostol. Ang ibig sabihin kasi ng apostol ay one who is sent, yung pinapadala na. Dahil marami ng alam. At siguro napakaganda rin na pagnilayan na tayo rin po ay ganon. Pagbuhat ng bata tayo, tinuturuan na tayo sa pananampalataya. At dapat dumating din sa punto na nagbabahagi na tayo at nagmimisyon. At itong mga kabataan nga na ito, nakakatuwa. Sila daw yung tinatawag na future ng simbahan. Pero yung nakikita ngayon, di lang na sila yung pag-asa ng simbahan, yung future. Lahat Kundi, na po. sila na ngayon yung simbahan. Sila na yung kumakatawan. Na kaya na nila na mag-mission ngayon. So yun po yung pagninilayan natin mamaya at wag po kayong alis dahil magbabalik po kami sa programang Manalig ka.
kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ang seminaristang Kapampangan, Raniel Soriano po. Then, At Ate Mary Jane po ng Mary Help. wow, ang ganda nung kanta kanina, di ba? Yung, Yes, Father. ano yan, si Jesus ang lahat sa buhay. Napasayaw yata yung mga nakikinig, Oo, yung Father. mga nakikinig. At pwede po kayong sumayaw, magpuri sa magitan ng awitin habang nakikinig po tayo sa programang Manalig Ka. At alam ka po nga ninyo, babalikan natin yung gospel. Ito nga po yung pagsusugo sa 12. At sabing ganon, yung mga detalye dyan, sinugo silang dala-dalawa. Ano yung mga significant nun, brother? Bakit kaya kailangang sabihin na dala-dalawa? Opo, Father, napakaganda po nitong bakit po dala-dalawa itong pinadala. Ba't hindi na lang, sabi nga nung isa, bakit pwede namang mas marami kung one by one na lang, mas marami silang mapupuntahan. Pero napakahalaga po kasi dala-dalawa upang para, Father, dun po sa tinatawag nating witnessing na parang yung kung dalawa sila, sabi nga po sa English, two heads are better than one. Kung dalawa yung magpapatunay at magpapatotoo Yung sa pagpapahayag ng testimony nila, no? ng mabuting balita, ay mas marami po siguro at mas mabilis po silang makumbinse. At yung nga, yung uso ngayon, yung tinatawag na teamwork, hindi ba maganda na naman dyan? Yung, Yes, Father. hindi ba tayo, yung sabi natin, DK, may... Damayang Kristiyano. yung Damayang Kristiyano. Maganda rin sa evangelization, maipakita na merong nagkakasundo na talagang nagpapayag salita ng Diyos. Hindi ba kayo ganun, di ba? In Siyempre, unity. Father. Ayun. Nagkakaisa kami. Ayun, yung in unity palagi napakalaga yun. And of course, maganda rin kasi yung nagmi-mission na meron kang kasama. Opo, Father. Oo. Lalo na, Father, siyempre po, may limited lang po yung isa, may kakulangan. So, siguro po, yung isa din yung magpupuno dun sa magiging kulang nung isa para... Partner, ano? Opo, may Ayun, maganda yung partner ka. Di ba, Father, parang sa justice, kapag may krimen, hindi kontento yung parang attorney, naiisa yung witness. Oo. Kailangan may dalawa, may tatlo. And of course, yung usaping pagmimisyon, kasi magpapatotoo kayo tungkol kay Kristo. Tungkol sa pananampalataya. Opo. Kaya maganda na dalawa yung nagpapatotoo. At alam nyo, yung mga religious, sabi nila hindi sila pwedeng mai-assign na isa lang. Kailangan may partner po. May partner. Kaya lang, kami na diocesan, tayo na diocesan brother, dahil sa kakulangan ng pare. Tama nga po, kulang nga po eh. Bali, Father, madadagdagan naman na. So sana nga, dumating yung punto na dalawa, tatlo, yung nagsasama, para mas maganda, mas magaan yung trabaho. Ayun din, mas magaan, di ba, Opo, pag dalawa? mas madali ang pagmimisyon. Naalala ko, Father, sabi po nung teacher namin, kaya dala-dalawa. Kasi tignan mo, pati sa katawan ng tao, dala-dalawa, partner-partner din. Yung mata, yung Dalawa. tenga. Kaysa lang ka na, no? Ilong. Dalawa Ay, naman pag yung walang butas, ilong. Father. Dalawang tenga, dalawang bituka, dalawang kamay, paa. dalawang paa. Kaya may ka-partner talaga para may katuwang sa... So, yun, ano. So, at ganoon din, yung sinabi dito ng Panginoon, at magpalayas sila ng masamang espiritu. Merong intention na gagawin sila. Opo. And of course, siyempre dadalhin nila si Kristo, nang dinadala nila ay yung liwanag, kabutihan, at alam nila na sa mundo na kanilang pag-evangelizan, na mamisyonan, ay merong hindi naaayon sa Panginoon. Merong mga masamang espiritu, may mga masamang bisyo, may mga masamang ugali ang tao, at yan yung lalabanan. Talagang matindi po ang kalaban. Talagang sundalo ka ni Kristo, no? Yung bang na makikilaban kayong ganon. Kaya yun ang mga hamon mo dyan. Handa ka ba sa ganong pagmimisyon? Yes, Father. Wow. Ilapit Handang-handa mo. po Ayan, ako. oh. So yun din, yung pang ibang detalye, sabi nyo, huwag kayong magdadala ng anuman, yung travel light.
Opo. So, Oo. napaka-importante po siguro ng Father ng mga habilin niya, no? Napakarami pong mga requirements na inihabilin sa pagmimisyon. Oo. Yung nga, yung sabi nga rin, bakit yung mga huwag nang magdala, kasi kung minsan no, pag meron kang pupuntahan, yung nagiging sagabal yung mga dala-dala mo. Alam mo, magpipiknik ka. Naku, nandun na ba yung kung ano-ano na may ihanda. Lahat Oo, magpipik na nga. Asan Minsan yung, nakakalimutan yung iba. oo, ang dami kasi idadala. Buong bahay yata Asan dinadala yung sa lipstick piknikan. ko, asan yung kung ano-ano. At ito yung sabi, huwag na kayong magdala na kung ano-ano, yung parang paalala na very urgent yung pagmimisyon. The urgency of the mission. And then, yun din kwan, yung you travel light, yung magaan lang, para marami kang mapuntahan. Tama po. Opo. Kasi baka ang dami mong nasa backpack na ganoon. Nasa unang mission ka pa lang, Wala na. Mm. Pagod ka na. So, ganoon. Kaya yung very practical yung Panginoon niya, no? Tapos sabi niya, magdala lang kayo ng tungkod. Yung ganoon. Kasi Para pag napakalaking napagod. tulong yun, di ba? At di lang yun, protection yun. Dahil sa kanila mga kaburulan, baka may mga asong ligaw doon o mga ahas. Ahas. So, Delikado. kailangan, So, huwag na kayo magdadala ng pagkain, sabi. Bakit? Totoo naman, di ba sinabi ng Panginoon? Opo. Kasi sa totoo lang naman, yung mga misyonero ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Tama po yun, Father. Alam mo, nung bagong pari ako, nung 1989 na asan ako sa Karanglan, din yung gagawin namin yung mga catechists, immersion gagawin namin mag-house to house. Nakikitulog kami doon. Sabi ko sa kanila, huwag tayong magdala ng kwan, ng kahit ano. Ayaw nila. Hindi, Father, magdala tayo ng Magutumin po. di ba, mga gutumin, no, kaya wala namang magbibigay ng pagkain sa atin doon. Alam nyo, yung karanasan namin, nung pag-uwi namin, sila pa yung may mga dala-dala. Yung Nadagdagan pa yung May pabit-bit pa may po. pabit-bit kasi magbibigay ng prutas, magbibigay ng gulay, magbibigay ng kung ano-ano, mga gabi, mga ganyan. Kaya totoo ito, kaya yung Panginoon. Kasi sa totoo lang naman, maraming mga tao na tutulong din sa pagmimisyon. Pag alam nila kung ano yung purpose mo, hindi ka nila pababayaan. Kaya kami nga ng mga pari, nagbibiruan, ala naman talagang pari na namatay sa gutom. Namatay sa busog, marami. Sobrang busog. Sa diabetes, cholesterol. Heart attack. So, yun, yung mga ng ating Panginoon. And of course, yung makita mo dito, yung tinatawag na panawagan niya, yung pagbabalik loob. Wow, napakaganda naman pong message. Kaya yung mga hindi nagsisimba na yut diyan, magbalik loob na. Parang may gusto po yatang paalalahanan mo, panawagan si Majen. Ate Majen. Sina, yung mga hindi nagsisimba ka mo. yung mga hindi nagsisimba, yung Oo mga na. sa ibang lugar nagmi-mission, sana sa Katoliko lang mag-mission. Parang sa born again na ba? Nagmi-mission? Ay, So iba yung ang pong mission. mga ganon, yung isang panawagan na napakahalaga dito, yung sa dulo ng gospel, yung panawagan ng pagbabalik loob. Opo. Kasi nga, yung tao ay nawawalay sa Diyos. At ano yung mga pinagkakaabalahan ba ng tao? Halimbawa kayo na mga youth, ano ba yung pwedeng makahadlang para makalimutan niyo ang Diyos? Minsan, Father, hindi mo sinasadya. Kagaya namin, tapos na po kami sa pag-aaral, karamihan sa Wow, amin. Congratulations. Congratulations. Mga newly graduate lang mga ito. Mga young professional. Wow. Tapos po, syempre sa trabaho, Monday to Friday. Tapos, dati kasi araw-araw kami nagsisimba. Sa simbahan po kami tumatambay, ganyan. Dati nakapag may mga activity pa sa simbahan, active kami nag-organize. Ngayon kasi, Father, hindi ni. Sana ba kayo Bakit? tumatambay? Kanya-kanya. Pag may, syempre may mga trabaho po sa malayo, ganyan. Sa akin, Father, parang yung mission ko na ganun, wala na talaga. Parang hindi ko man alam kung paano ibalik. Pero Father, kasi siguro may tamang panahon naman. Sa akin, ang mission ko ngayon, sa pamilya muna. Sa Father. family. Opo. Kasi, dati kasi nung una pa na nag-mission ako, sa labas parang sabi ko,
Ngayon muna sa pamilya, total naman, Father, uuwi, pamilya mo yung nakakasama mo. Kailangan may mission ka naman sa kanila. Kaya Father, yung 4 na kapatid ko, dati hindi sila nagsisimba, pero ngayon kasama ko nagsisimba. Wow, Pangalawa, congratulations. natuto na silang magdasal bago kumain tsaka bago matulog. Wow. Dati po kasi hindi, 1 taon na ako mahigit sa kanila eh. Alam Yun po ko yung mga paano mo bagay na pagsisimba sila. Alam mo paano, sabi mo siguro, pagkatapos natin magsimba, Jollibee. Ba't walang pang Jollibee? Nililibre siguro. May May pang-motivate. pang bribe. Ganun, mga ganong bagay, Father. Tapos, yung nanay ko po, kapag may problema ganyan na hindi niya nakaya, ganyan, kaya mo yan, magdasal ka lang. Parang ganun, Father. Ngayon ko lang yun I-apply. Parang, mas maganda muna pala, mag-mission ka muna sa pamilya. Tapos kapag okay na, saka ka bumalik sa labas para mag-mission. At maganda yan, yung pundasyon na yan, actually nakuha mo nung nakababad ka sa simbahan. Opo, Father. Saka, Ngayon. yun dun talaga nagmulay. At dumating na yun sa punto, no, darating din talaga sa punto na yung ibabahagi mo. At yung napakaganda niyan, yung immediate recipient ng pananampalataya ay yung maibahagi mo sa pamilya. Alam mo, napakaganda na, no? Yung maturuan mo lang yung mga kapatid mo na Opo, Father. magsimba. Nakakatuwa. Magdasal bago kumain. Kahit pa ulit-ulit mo tinuturong baligtad, yung iba kaliwain na Pag uuwi di ka na. nagdasal, mabubulunan ka. Oo. Tapos minsan, Father, pagkakain kami, tapos naging susubo na po yung isa, hindi ka pa nagdadasal. Ay, oo nga pala. Hindi ka na pwedeng magdasal kasi sumubo ka na. Pwede pa. Yun. So maganda rin po yung effect sa kanya, Father. So yung nga po sabi niyo, yung pagbabad niya, ngayon umepekto po sa pamilya. Yun naman pong iba, maganda. nagsimula sa pamilya, palabas. So po siya papasok naman yung Kaya sa wag mong kanya. gagayan yung ibang youth na nakakalimutan ng magsimba. Naalala ko, Father, yung mga kwento ng mga ating servers po sa parokya, mga COA. Halos napansin ko po, puro bata na, mga elementary, tapos pakunti yung high school. So sabi nga po nila, nagiging hadlang daw para mag-mission sila, mag-serve, kasi nga po, busy daw po sa kanilang mga school papers, mga trabaho sa eskwelahan. Kailan kayo babalik? Pagtapos na ang lahat, sabi. Pagkatapos Kailan? naman yan, Malabo na po trabaho yun. na naman, Opo. iba na naman. So, Hindi mo naman po masasabi, ma-assign ka sa malayo, ganyan. ganun po ang mga nangyayari sa mga minsan, Father, siguro po yung iba naman yung kanilang mga boyfriends or girlfriends yung nagiging hadlang sa pananampalataya. So yun, yung iba-ibang mga rason. Kaya lang, pag sumikapan talaga na maging priority yung Panginoon, lalo na paglinggo. Lalo na paglinggo. Sa totoo lang naman, ilan yung mga nagtatrabaho ngayon, pero sana wag makakalimot pag-araw ng linggo sa ating Panginoon. So, yun po. At ito nga yung panawagan nga po ng ating Panginoon, yung pagbabalik loob na yan, napakahalaga. Dahil ilalagay ka sa isang kalagayan na malapit ka talaga sa Diyos. Kasi alam naman ng Panginoon, kapag yung tao malayo sa Diyos, yung tao nagkakasala, yung tao walang pakialam sa Diyos, hindi naman makahulugan yung buhay niya talaga. Opo, Tama po yun. Kaya ito yung panawagan sa pagmimisyon, yung pagbabalik loob sa ating Panginoon. And of course, nakita rin yung sa bandang dulo, yung healing ng mga may sakit. Napakarami po yata. Kaya hanggang ngayon, yung ginagawa pa rin natin yon sa pagbabahay-bahay natin, makikita mo ang daming sick call, Opo. ang daming pray over. At isa sa ministry ito na napakalaga. Kaya nga sa mga bawat parokya, tayo nga meron tayong Dalaw Kalinga. Opo, Yung DK. DK, yung every Sunday, every Friday or yung mga days ng week ay nagsisik call kami. Tapos every Sunday naman, yung nagbibigay ng communion yung mga lay minister. At mga mahigit 100, 150, mga ganon. Yung iniikot. Napakarami. Iniikot na dadagdagan pa. Yung iba naman ay kinukuha na ni Lord. Pero at least, handang-handa. Opo. Handang-handa. Pagkumpisal Oo. na. Napagkumpisal na gano'n. So napakahalaga ito. Yung makita mo, yung ministry ng ating Panginoon ay sa kapakanan talaga ng kaluluwa. Opo. Yung kapakanan ng yung pangangailangan ng pang-spiritual ng isang tao. And of course, kanina brother,
Sabi mo actually yung pagmimisyon na ganito ay by virtue of our baptism, meron na tayong threefold mission. Opo. Kanina binabanggit mo yung tatlo ka. Opo, yun pong mission natin nung tayo binayagan. Kung syempre po siguro madalas din nakakalimutan na natin ito yung ating priestly, prophetic at saka kingly mission. Yung Tagalog nun, yung pagiging pari, pagiging propeta at pagiging hari. Yung pagiging pari, kasi may common priesthood. Opo, tama po Sabi yun. nila, kami daw na mga ordained na pari ay kuminyan, capital P. Pero lahat tayo ay may common priesthood. Opo. Sa inyo nga brother, no, 'di ba sa Pampanga merong kanta na gano'n yung Bale na pari, Opo. bale na hari. Sa Tagalog, Ano ba balin? Bayan ng mga pari, gano'n. bayan ng bayan. pari. Balen. Bayan mga So hari. tayong lahat ay sambayanan ng mga pari. So pinapaalala 'yon. At yung role ng pagiging pari natin, role mo Majen, role ni brother, role ko, role nating lahat dahil binyagan tayo, yung to sanctify, Magpabanal po, ano? magpabanal, maging instrumento ka sa pagpapakabait, pagpapakatino, pagpapakabuti. Napakarami po niyan. So, yun yung, at napakahirap, di ba? Yung instrumento ng pagpapakabait, pagpapakatino, pagpapakabuti. Alam mo, may kwento sa akin noon, naalala ko palagi. Yun daw mga Italiana nung unang panahon, kasi sila yata yung may pinakamaraming santo, ano? Parang po. Mga Italians. Sa bilang po. Oo. Kasi pag tatanungin mo daw sila noon, nung unang panahon, kung sino yung gustong maging santo, magtataas lahat ng kamay yan. Wow naman. Ganun sana. Oo. Dito sa atin. Ngayon po kaya. Ah, Ngayon po kaya. kasi ang concept nila, ang pananaw nila sa pagiging santo, sino yung gustong maging mabait? Sino yung gustong maging mabuti? Sino yung gustong maging matino? Ang O ganda halimbawa, naman. tatanungin ka, gusto mo bang maging mabait? Opo. Gusto mo maging matino? Opo. Gusto mong maging mabuti? Opo. O di gusto mong maging santo? Yes, Father. Opo. So, ganun yun. Ganon. Kaya sila ay napakadali nilang magtaas daw ng kamay. May. Pero ngayon, pag i-challenge mo yung mga Katoliko, no? Sinong gustong maging santo ay parang napakahirap sa kanila. Pagtaas. Yung Hindi na itaas po yung kamay. naintindihan din kasi minsan kung ano yung ibig sabihin ng pagiging santo. So mamaya itutuloy natin yon to sanctify at tayo ng mga binyagan ay instrumento para tumulong sa pagpapakabuti, pagpapabanal ng mga tao. Itutuloy natin yon. Opo. Dahil hindi lang natatapos doon yung pagiging pari natin. Kaya minamahal na mga kapatid, makikinig muna po tayo muli sa isang nakaka-induct masiglang awitin. Magbabalik po ang programang Manalig ka. Puso ko'y
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Raniel Soriano. At si Ate Mary Jane po ng Mary Health. So yun po, nasa pagmimisyon pa rin po tayo at ngayon nga po inikayat namin ng bawat isa na tumulong sa pagmimisyon. Dahil pag hindi ka nagmisyon, ikaw ay Consumption. Consumption yun. So kanina, pinagdinilayan nga po natin yung isang function natin, yung threefold mission ay yung tumulong to sanctify, pagpapabanal ng mundo. At hindi lang yun, yung napakahalaga na may promote natin palagi yung priestly function natin, yung mga sacraments. Opo. Nakakalimutan na yun. Yung kalusugang pangkaluluwa. Kaya ikaw di lang kalusugang pangkatawan yan. Di ba? Bio. BS Bio graduate. Bio. Yeah. So, meron ding kalusugang pangkaluluwa yung isang tao. Pag nag-opera ka, makita mo na may kaluluwa yun. Makikita ba dun, Father? Hindi ba nag-opera itong mga ito? Mga palaka. Kalabaw. Ay, oh, Mga kalabaw. Palaka po ang mga Ayun, favorite niyan, mga pusa. Mga ganon. Palaka at pusa po. Daga. Hindi. Hindi po, mahirap po. So yun po, at ito nga po, sa party po ng pagtulong natin sa pagbimisyon, sana tumulong tayo to promote the sacraments. Lalo na yung mga pagbibinyag, ano? Opo. Napakarami na karanasan natin. Maikwento mga brother nung nagbinyag tayo sa Palusapis. Opo, one time po, nagbinyag po kami sa isang barangay. So, fiestang barangay po sa Palusapis. So, nasa mga 163 po ang bininyagan. Dami So, yun. Pero mas Okay, marami ka. po doon, matanda. So, mahigit 100 ay mga matatandang nasa edad 18, yung pinakamatanda 46. So, kasabay niya yung anak niyang nagpabinyag. Kasi daw, nung bininyagan siya, bininyagan lang daw yung buhos. Sabi nila, sa mga barangay may binyag buhos po sila, yung albularyo, yung magbibinyag, o kaya yung nakakatanda dun sa lugar. So, yun nga po, ang tatanda na hindi pa. Baryo po So siguro. yun yung nakakalungkot, yung hindi na nabibigyan ng pagpapahalaga yung kahalagan ng pagbibinyag. At tandaan po natin, ito ay napakahalaga. Una, para nga po yung maalis yung kasalanang mana. Opo. And then, para ituring ka na isa ng Kristiyano, ma-integrate ka sa Christian community. Opo. And of course, sa New Testament ay makikita mo, requirement yung binyag. Sa kaligtasan. Kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Kaya lang, nakakalungkot, inaabot na matatanda na bago pa magbinyag. Nagbabasketball na, nagtatanim na, nagsasagibo na, ano ba yung mga ginagawa, nakikipagsayawan na, tapos hindi pa pala binyagan. Kasi Father, baka hindi sila namulat sa ganun. Oo nga eh. Mas mapamahiin po sila, Father. Yun nga pong iba, napansin ko, may ikalawa pong binyag, sabi nila. Pag daw po masasakitin yung bata, bibinyagan uli. Tapos nag-iiba ng Pangalan. Yung Ay, yung magpapatayo ng Ilocano, itlog. binyag sa latok. Yun po, yun. Yung papatayuin nila yung itlog. Opo. Oo. Pag naitayo mo yung itlog, papalitan mo yung pangalan. Oo. Halimbawa Majen ka, tapos sakiting ka, papatay ng itlog yun. Halimbawa, naitayo yung ganyan. Ay, Bardang. Bardang pangalan. Pangit naman ng pardon. Oo, Doon ganun. tumayo daw yung, kung saan daw Kung tatayo saan yung tatayo. itlog. Yun. So, yung kalawang binyag po daw nila So yun po, paalala po sa atin, napakalaga po yung mga sakramento sa buhay natin. At ganoon din, brother, no, yung kasal. Ay, opo. Kuminsan yung awareness ng mga Katoliko, yung sakramento ng kasal, napakarami, yung hindi na nagpapakasal. Opo. O kaya magpakasal man ay sa huwes, sa mayor, o sa ibang sekta, hindi na nila nare-receive yung sacrament. At ito nga yung isang tinatrabaho natin ngayon, mini-mission natin, brother, yung mga naglilingkod sa simbahan. Opo. Tinitignan natin kung sino yung mga hindi pa kasal doon, mga mother butler, mga catechist, mga lay minister. So kaya inaayos, tsaka yung mga barangay pastoral council, tinitignan
para matanggap nila yung kahalagan. Kasi nga, yung role natin as priest, yung priestly function to sanctify, kailangan matanggap mo yung pagbabindisyon ng Panginoon Opo. para sa Napakahalaga kalusugan. po nun. Oo. Father, natandaan ko rin po doon sa isang house-to-house natin sa San Andres, doon po sa isang purok, puro po peke naman yung kasal. So, yun po Paano yung... pong- yung pong una, hindi po nila sigurado kung pari yung nagkasal sa kanila. Ay, Basta daw po pakilala nila, pari, pumayag naman So, po sila. Saan Opo. po kayo kinasal? Dito po, sa tabi ng bahay. Tapos, nilalagyan daw papel pagkatapos marriage contract. Tapos, nang hahanapin po nila sa munisipyo, wala naman. Wala. naman po pong yung record. papel. At saka yung nagpapakilalang pare, ay Invalid. wala naman pong Pangalang pare na ganun. pangalan. So yun po, yung nangyayari pala yun, ano. And of course, yung mga sakramento, yung kumpisal, Ay, opo. at yun yung most neglected sacrament. Kukunti, ano. So, Kukunti po. dudumugin ka lang kapag na yung mahal na araw. Umpisa lang bayan. Ayun, mga ganun. Oh. So, nakakalimutan din. And of course, yung sacrament ng anointing of the sick. Ay, opo. Pupunta na lang kapag naghihingalo na. Malapit nang mamatay. Oh, yung natitigo ko lang, hirap nang Hindi na siya kausapin. makapag-umpisa. Magkukumbisal po ba? hindi na makapagsalita, naka-oxygen na. So yun po, yung sa usapin na pagiging pari bilang pari, yung makakatulong tayo, yung to sanctify the world, ganyan. So pangalawa, yung pagiging propeta. Ang propeta ay hindi yung nagbabasa ng bolang kristal. Yung Di manghuhula ba? po Alam mo, yan. yun yung pananaw namin nun eh. Pag propeta ka, di ba, yung nanghuhula. Yung sabi mo, Jen, yung titignan yung palad mo. Pala. ah Makapangasawa ka ng makakapag-asawa ka ng mayaman. Ayan. Dire-diretso buhay mo. Kaya mga ganon. So hindi yun, kundi yung propeta ay yung kakayahan nating magpatotoo at kakayahan natin na magsalita tungkol sa Diyos, tungkol sa katotohanan. Opo. Isa na nagwi-witness at nagpipreach sa tinatawag na mabuting balita. At ito yung napakahirap, yung magpatotoo, yung patunayan mo talaga yung kung ano yung pagiging Kristiyano. Minsan nga, Father, nangyari sa tao yung sa sarili niya. Sa sarili mo, ang hirap mong maging totoo. Tama. Mga ganong bagay pa. Mm. At yung nga, one time merong nagkwento sa akin yung to witness and to preach. Isang lay minister. Reunion daw nilang ganon. Reunion nilang ganon. Di ang saya-saya daw nila, yung may program, mga ganyan. Tapos na ganyan, nung time na daw nung nakakain na sila, yung MC daw, sabi lang niya ganon. So ngayon ay alas 12 na, so wag muna tayong mag-program at kakain na tayo. Lusob! Sa doon, tangang gano'n, sabi niya, gusto kong agawin yung mic para sabihin ko na magdasal muna tayo. Eh, nakita ko. Talagang lumusob na daw sila, wala mang nakaalalang magdasal. At nakonsensya siya. Sabi niya gano'n, Father, akala ko matapang na ako, sabi niya. Biro mo yung usapin na gano'n, yung panahon, yung okasyon na yun. Hindi ko man nakuha yung mic na sabihin ko na magdasal muna kami. Kaya napakahirap din pala, no, yung actual na Pagmimisyon po talaga. pagmimisyon, ano, mga ganon. So dito po tayo hinikayat ng ating Panginoon. Kayo ba ng mga kabataan, paano ba kayo magpatotoo sa pananampalataya? Father, sinisimula namin sa sarili namin. Then, Tapos, saka namin magpapakatotoo sa kapwa namin. Minsan kasi, Father, hindi mo din naman sinasadya o nagkakamali din naman tayo na maging totoo sa kapwa natin. Ganun din sa kanila. Pero, Father, halimbawa, na hindi ka nakapagpatotoo sa sarili mo o sa kapwa mo. Pero, Father, nandun pa din yung dasal mo na Panginoon, patawad kasi hindi ako naging totoo, lalong-lalo na sa'yo, pati sa sarili ko, ganun, Father. Pero sa susunod, hindi mo na gagawin yun. Parang, gagawin mo na sa sarili mo yun, tang magawa mo sa kapwa mo. ikaw ba, Majen, ano yung may advice mo sa mga youth? Halimbawa, para yung modelong youth,
na ano ba yung dapat na meron siya? Ano ba yung makatangian? Father, Kasi maraming nakikinig na youth ngayon. Ano? Opo. Oh. Lalo na para ma-inspire sila, lalo Sa na mga hindi na barangay, nagsisimba, hindi nagsisimba, nakakalimot ganyan. ng tumawag kay Lord. Ano yung mga basic, mga pangunahing pwede nilang gawin bilang papatotoo, ganyan? kasi Father, ang kabataan mahirap din talagang tawagin yun eh. Kasi may mga kabataan na syempre naliligaw ng landas, ganyan. Pero unang-una, Father, katangian ng kabataan, una mapagmahal, una nagsisimba ka. Ayun, nagsisimba. Ay, tama. Tama. Kasi pag nagsisimba ka, may pagmamahal ka sa Panginoon, may Tama. pagmamahal ka sa pamilya mo. Uy, Oo. tama. Nagiging responsable ka sa mission mo sa sarili mo, mission mo sa pamilya mo, mission mo sa buhay mo, mission mo sa pag-aaral mo. Ganun. Tapos, may mga bagay ka na, syempre, totoo ka sa sarili mo. Kasi kapag naging totoo ka din sa kapwa mo. Amen. Ganun, Father. Tapos, syempre, Father, kung ano yung natutunan mo, yung nagagawa mo, yung nagdadasal ka, syempre, Father, ibabahagi mo yun. Yun, Father, doon na yung pumapasok yung mission. Hindi ka nahiya na ituro. Father, hindi naman po. Hindi. Hindi ka, yung kuminsan iba nahiya, ano? Opo. Father, minsan kasi may mga tao na mahiyain, pero kapag alam mo yung nakikita ka na niya, nakikita ka niya na ganun ka, bakit siya kaya niya? Bakit ako hindi ko din kaya? Kaya ko din yan. May mga ganun, Father. Meron naman talaga, Father, yung nasa gilid lang, yung talagang, Father. Gawan mo ng paraan. Halimbawa, tayong dalawa, nahihiya kang mag-mission, ganun. Halimbawa, Father, kabataan ka, tapos ako kasi Father, may mga makakapalang mukhang kabataan, yung talagang, di man makapalang mukhang Ay, galaw-gaw, yung ganyan. confident, yung Opo, malakas yung malakas yung yung loob. loob, ganyan. Tapos may mga kabataan ng mahina naman ng loob. Father, ikaw na malakas ng loob, hikayatin mo yung mahina ang loob. Ganong bagay. So, Father, kaya mong yun. gawin yun. Di ba, nakakita ka ng isang kabataan na hindi na nagsisimba, inaaya mo ganun. Opo, Father, pero may mga kabataang pasaway. Siyempre, susuhulan mo na lang yan. Gawa ka ng paraan kung paano mo maaaya. Alam mo, sana ganyan mga orientasyon ng mga kabataan niya, no? Yung Maganda po pag mangulit, ganun. yung alam nila na ito makakabuti sa kanya, kaya kayatin natin na Opo. na magsimba. Yung iba naman kasing kabataan ay nahihiya. Baka sabihin nila, madre na ako, ganyan. Di ba? Minsan binubuli. Mga ganun, ano. So, yun po. And of course, yung isa pa yung function natin, hindi lang prophet na magpatuto, kundi yung tinatawag na kingly function, yung Hari. yung isang hari. Hindi yung hari ang pinag-usapan dito na yung may trono, may korona, na may palasyo. Pag sinabi yan na nakikibahagi tayo sa paging pari ng ating Panginoon, yung paglilingkod. At alam natin yung modelo ng paglilingkod yung Panginoon, pumunta ako dito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yung pong servant leader, Servant no? leader. Yung si Bishop nga palagi kong sinasabi niya yung maglingkod ng taos, ng lubos, at ubos. Pero Kahit mo, wala titira. ka na. alam mo, yung mga, halimbawa yung mga government leaders natin, kung talagang maglilingkod ng totoo yan, nagmi-mission sila. Opo. Kasi biro mo yung mapili ka na katiwala ng isang pamayanan. Napakahalaga na kanyan, di ba? Na responsibility yan. Nakakatakot. Biro mo pili ka na maglilingkod sa sambayanan, kaya inaasahan sa'yo ng Panginoon na talagang ibibigay mo yung nararapat. Opo. Kaya nga tayo, di ba, sa ministry, halimbawa yung maordinang kang pari, maordinang kang obispo, yung, alam mo ito, isang karangalan, pinili ka, pero medyo natatakot ka kasi alam mo, ito ay isang napakalaking responsibilidad. Opo. Yung itatalaga ka bilang tinatawag na servant leader. So, yun. Kaya yung pagiging pari mo, yung pagiging leader, lingkod mo, simbahan, ay inaasahan ka talaga na ibibigay mo ang sarili mo para sa paglilingkod. At ito yung Amen. yung napakahalaga.
At ito nga po yung pinag-usapan natin ngayon. Sinisinyasan na naman tayo ni Brother Frankie dahil magpapatugtog ng Masaya. masaya. Para maindak na naman para sila. maindak naman po At tayo. ma-inspire. Opo, at ito po, bago po tayo magpatugtog, wag mo natin kalimutan na tayo po ay nagkikiisa sa misyon bilang malapari, bilang malapropeta, at bilang malahari. So wag po kayong alis. Pagbabalik po ang programang Manalig Manalig ka. ka. nagbabalik po ang programang Manalig Ka. At ito pa rin po inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Ang seminaristang Kapampangan, si Brother Raniel. At Ate Mary Jane po ng Mary Hill. Alam mo, masyado tayong naaliw sa tugtog. Kaya Napaindak po tayo sa napaindak music. tayo. Nasobrahan. So mga kapatid, ito nga po yung pinag-uusapan po natin, yung pagkikisa natin sa pagmimisyon. At napakahalaga nga po na sana tumulong po tayo para sa pagpapakabuti, pagpabanal ng tao. At bilang Catholic, sana we promote the sacraments. And of course, yung panawagan din sa atin na talagang magpatotoo, magsalita din, magpayag tungkol sa pananampalataya. And of course, yung paglilingkod ng taos, ng lubos. Hindi naman siguro ubos, ano? Hindi, Hindi naman Father. po. Hindi nauubos. Pag nag-mission, hindi ka nauubusan. Nakaraan lang po yung DPA, yung Diocesan Pastoral Assembly number 5. Isang matingkad na lumitaw po doon, yung tinatawag na new evangelization. At ano yung, alam mo yung hamon, yung palaging naririnig na ngayon sa mga kaparian, yung go to the peripheries. Wow. Opo. Ang periphery ay pumunta kayo sa mga sulok-sulok, gilid-gilid, mga liblib na lugar. Yan ang mga periphery. Opo. Sa inyong hamon. At nakakatuwa nga, during the DPA, nabigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng reflection. Isa ako sa nag-talk doon. Ikwinento ko yung mga ginagawa nating pagbabahay-bahay. Wow naman. At nakakatuwa nga po, nung nakaraang, kailan na nung last na bahay-bahay natin? Anong pong last Thursday? Last Thursday ay nandun tayo sa isang sitio sa Sitio Bagbaging. Bagbaging. Yung ba yung Namnama. nakakuliglig kayo? Yun. Purok Namnama. So, yung pumunta kami doon at nakakatuwa dahil nasubukan nating naputikan, nasubukan nating Ulan. naulanan. So, napakaganda yung mga karanasan na gano'n. Yung mag-i-enjoy ka talaga at yung mga tao rin, masaya sila na nadadalaw, ano? Opo, Dadalaw tuwang-tuwa natin. po. Lalo na po yung mga may sakit, yung mga hindi nadadalaw daw.
ang dami namin na lumalakad, may 20 kami Opo, Father, nakita sa ko. lansangan. Yun lang makita nila na naglalakad tayo doon. Ano? Opo. At nakakamiss ako pag hindi na nga ako nakakapaggasto kasi Nahanap-hanap na. parang nalulungkot na ako yung ganun. Parang hanap-hanapin mo na rin yung ganun. Si brother din. So we really enjoy kasi yung magdarasal ka sa mga may sakit, tapos makikipagsayawang ka sa mga Opo. bata, makikipaglaro ka, mangungumusta ka, may makakasalubong ka na mga magsasaka, tapos Opo. hihinto sila, makikipagkwentuhan ka, mga ganun. Nainggit nga kami na yung magtanim sana kami doon, ayaw nila. Palay po. Tanim Baka na palay. masira yung Baka daw hindi tumubo yung palay. So yun po, yung mahalaga nga po ay itong pamamaraan na ito, yung evangelization, yung mas babad talaga sa tao dahil marami na nga pong tao na hindi pumupunta sa simbahan. Simbahan. Kaya yung simbahan naman ngayon, mga taga-simbahan yung sila ngayon yung pupunta para maramdaman pa rin nila yung pagpapahalaga sa kanila. At maraming karanasan dyan na may mga hindi na nagsisimba na ngayon ay nagsisimba muli dahil nadalaw sila yung ganun. So, yun po. At ngayon naman, siguro yung panghuling message ninyong dalawa and then yung pagbati sa Yes mga po. nakikinig. Okay. Opo. So, Father, sa akin po, sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa ating live streaming, huwag po nating kakalimutan yung tayo po ay hindi po tayo nakahiwalay sa misyon ng Panginoon, kundi tayo po ay dapat makisangkot bilang isang pamayan ng Kristiyano. So, Father, babatiin ko po yung mga lay ministers, mga catechists, at yung pong mga kabataan at yung pong pamunuan ng Sitio Bagbagiing na kasama po natin ng Webes sa ating pagbabahay-bahay. At sa susunod pong Webes ay babalik po tayo doon sa Sitio Bagbagiing. Sabi nga po nung kaibigan ko, nag-text sa akin, ano ba yung ginagawa nyo pag bahay-bahay? So sabi ko po, parang ang saya-saya nyo naman, sabi. So sabi ko, Yeah. pumunta ka dito at makikita mo mismo. Siguro sa ating mga tagapakinig, kung gusto po nilang makita, Father, pwede po silang sumali sa atin. And then, pwede nilang gawin din sa kanilang kanya-kanyang mga communities. Sama dyan yung message at pagbati mo sa kanila. Sa akin po, sa mga kabataan, patuloy lang po sa pagmimisyon sa simbahan at huwag mong kalimutan magmisyon din sa pamilya. Tapos binabati ko po yung mga kabataan na nakikinig dyan, si MM, si Joanne, na birthday niya po nung last Friday. Wow, happy birthday! Belated happy birthday. Tapos po si Ate Lenny na aalis na ngayong linggo. Nako, Ay, ngayon na po ba yung flight? Doon na ay, siya may ng maiiwanan. Ay, mamimiss siya. Iiwan niya na si Kuya Frankie. Pero babalik din naman po. Eh, So, yun. ikaw na, Father. So ako po, muli binabati ko po yung mga taga Sitio Bagbaging at sa susunod na linggo ay nandyan din po kami sa Thursday. And then susunod na Thursday, nandyan kami ulit. Kasi 4 na beses Opo, sa 4. isang barangay ngayon ay 4 na beses na babalik-balikan para ma-feel naman nila at maamoy yung amoy namin. Amoy nila ang Panginoon. At thank you po sa mga nagpapakain sa bahay-bahay namin. So, yun po. At ngayon po ay tapusin natin ito, brother, sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. pagmahal naman, nawa matuto po kaming mag-isa sa pagmimisyon, nawa maisabuhay namin ang aming pagkikisa bilang malapari. Tumulong kami sa pagpapakabanal, pagpapakabuti ng mundo. Tumulong din po kami sa tinatawag na pagiging propeta, maging patotoo, may pangaral ng mabuting balita. At mag-isa kami sa pagiging pari ng Panginoon, yung lubusang paglilingkod sa aming kapwa at sa aming simbahan. Tulungan mo po ang bawat pamilya na nakikinig ngayon at patuloy, Ama, na ipinapanalangin namin na ilayo mo po kami sa mga kalamidad. Bigyan mo po kami ng sapat na tubig na ulan. Bigyan mo ang iyong sambayanan ng maraming ani sa inaharap. Huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. bendisyonan tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ako pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. At ito po si Ate Mary Jane ng Mary Help of Christians Parish. Ang inyo pong kabsat, ang palaging hindi na magbabagong Ilocano. Ang paring Ilocano inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Diyos tiagnina, kada kada kayo ang amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.